16 lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. At sa edad na 17 ay nakipag-live-in ako sa boyfriend ko. Nagkaroon kami ng 2 anak. Pero 2012 namatay ang panganay ko. Nadisgrasya siya at nabagok. Buntis ako ng mga panahon na yon. At sa sobrang stress ko, nakunan ako. Kaya ang naiwan sa akin ay ang pangalawang anak ko na lang. 2013 nanganak ako, lalaki. At 6 months pa lang siya, buntis na naman ako. At yun yung time na nakulong ang partner ko dahil sa bisyo. Parang kumuho ulit ang mundo ko at hindi ko alam ang gagawin. Dahil wala akong trabaho at hindi ako tapos ng high school. Walang parents na pwedeng sumuporta sa amin at napilitan akong ipaampon ng pinagbubuntis ko. Pinakuha ko agad ang bibi ko pagkaanak ko kasi ayokong ma-attach sa kanya. At sa loob ng 6 na taon nataguyod ko ang 2 anak ko. Cashier ako sa gabi at bantay sa bata sa umaga. 2019 at dumating na ang lumaya na ang partner ko. Naging maayos naman ang pagsasama namin. Naging truck driver siya. Naging good provider naman sa amin. Hindi na ako nagwo-work, mga bata na lang at bahay ang inaasikaso ko. At last year, 2023, may nalaman ako na muntik na akong magpakamatay. Nagkaroon pala siya ng babae sa lugar kung saan siya nabiyahe. Halos saksakin ko ang sarili ko. Sobrang sakit nang malaman ko yon. Ako na mismo nakikipaghiwalay pero lumuhod siya pati sa mga bata. Humihingi ng tawad at hindi niya daw mahal ang babae. Tawag lang daw ng pagkalalaki kaya daw nagawa niya yon. Ilang buwan niya rin akong sinuyo at napagdesisyonan ko na patawarin siya. Pero sa tuwing maalala ko nakakabitaw ako ng masasakit at nakakainsultong salita sa kanya. Nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Pag tinotopak na ako hindi na siya umiimik hanggang sa matapos ang galit ko. Tinatry ko naman nakalimutan na kasi nakikita ko naman yung effort at pagsisisi niya. Ano pa po ba yung pwede kong gawin para mawala ang lahat ng sakit sa dibdib ko? Kasi hanggang ngayon sa tuwing sumasagi sa isip ko parang gusto ko siyang saksakin. Hindi ko alam kung tama pa ba na magsama kami para sa mga bata. Sana maere to at pakitago na lang ng identity ko. Salamat. From our letter sender, Anonymous. Obsessed ka masyado sa kalibin mo. At dahil sobrang nasaktan ka, na kahit pinatawad mo na siya, hindi mo pa rin maiwasang makaisip ng masama sa kanya. May nakakatakot yung ganyang galit. Baka isang araw hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Kung hindi ka tiwala at iba ang takbo ng isip mo, pag naalala mo ang panloloko sa'yo, makipaghiwalay ka na. Kasi delikado pag hindi mo napigilan ang dilim ng paningin mo. Isipin mo na may mga anak kayo. At isipin mo rin ang maaring kahinatnan nila sa gagawin mo. Hindi na rin tama na nag-attempt ka ng suicide. Sarili mo na lang yung iniisip mo at wala nang importansya sa'yo ang mga anak mo. Masyado kang baliw na sa pag-ibig. Oo, nasaktan ka, naiintindihan ko yun. Pero yung ganyan ay hindi naman pala buo ang loob mo sa pagpapatawad. Sana hindi mo na lang tinanggap at tuluyan kang nakipaghiwalay. Humingi ka ng gabay sa magulang mo kung nakokontak mo naman sila. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung ipapayo ko sa'yo, kung kailangan mo bang sabihin niya sa asawa mo yung nararamdaman mo or wag na lang. Kailangan mo ng expert para tuluyan kang makalimot. Makipaghiwalay ka na kung hindi mo tanggap. Yun ay para sa ikabubuti ng mental health mo. Pag-usapan na lang ninyo ang sustento sa mga bata. Please lang sa mga magko-comment ang kailangan igabay ng ating sender. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong i-advise ko. Talagang nawiwindang ako sa nabasa ko. At sana kaya mong paglabanan yung nararamdaman mo. Lagi mong iisipin na hindi ka lang asawa, nanay ka rin. Hope you find peace.